Okay, ang PTEX update. Ang tagal na nito, hindi pa matapos. Jai, ano na nangyari dito? Di-deliver na lang sir yung counter. Ay, tama yung top. Oo. Kasi originally tiles to, pinapalitan ko talaga na solid wood top para mas impressive. Kasi yung una nakalagay dito, parang ganito, laminate. Ito na yung pinaka-facade tsaka face ng buong office. So, pinapalitan ko lahat, pina-knock down. Ito itsura niya sa side. Pero everything else, halos tapos na. Ito, tour ko kayo. Ito halos tapos na, oh. Tingnan niyo. Yung mga naglalaglagan na LED na ayos nyo na. Patong ko muna to dito. Baka makalimutan ko, ah. So, ito, tapos ito yung mga waiting area, receiving area. Di ba magkakaroon ka pa dyan ng para mga movable table? For the meantime, pinalagay ko, oh. Nakuha nyo? Ito nga, pwede ka pa magpahabol ng mga LED sa ilalim. Kung trip nyo pa, hindi ko alam kung ma-OA na. Pero hindi yan yung table dyan, di ba? May parating pa kayo. So, temporary lang yan. Pero dumating na yung mga shipment coming from China. Ito mga China furnitures na to. Ito ba yung in-order natin? Ganito itsura? Actually, sir, nabago yung kulay na kasi stock dapat same siya nung nandun sa may couch. Iba yung leather na color. Bakit nga? Okay. Pero okay ba? Na okay yan ka? Ang ganda, oh. So, ito, galing to sa Rainbow Furniture Factory. Kausap namin directly. Tinapon namin yun, sir. Nangyari dito? Dapat, ba't hindi na lang tig-tatlo? Grabe, oh, 4 ang linagay nila. Anyway, ito, ililipat ko to. So, dapat dito 3. Hindi, akin na to. Hindi kasi Joyce, oh. And then, dapat 3-piece na to. 3-piece seating setup. Isa pa dito, Mel. Yan, 3. Ito na ba yung dami ng upuan mo or may parating ka pa? Dapat triangle feel. Yan. Ako na. May parating pa para sa QC. Hindi pa tapos ang delivery. Marami pang parating. Oh, kasi may mga parating pa kami mga billiard tables. Tapos ito yung mga bench seating. Ito na galing China. Ganito lang ba kalaki in order ko? Ba't ganito lang? Ano yan, sir? According to sa plans ni Mondika. Pero alam mo dapat single seating nga lang to, eh. Tsaka yung dalawahan lang. Ang dalawahan, sir. Pero nagkataon nga lang. Ito, dito talaga to. Order din natin to. Galing China rin to. Yes, sir. Ay. Ba't parang ang taas? Tama ba to? Ba't parang hindi tugma yung height? Okay. Ito may mini lounge area. Actually, papalipat ko pa yun. Ito, temporary. Saan galing itong table na to? Ano, sir? Yung sir? Ito, mga sobrang tables lang, naubusan na kami. Pero parating pa kasi. Pero ginamit na nila kagad yung mga upuan. Ano sa interns? Yes, sir, interns. Bago? Ako, batch. Uy, wow, may batch 2 na pala kami. So, i-update ko kayo ng batch 2, episode 2 sa Netflix ng Tech Interns. So, anong name? Mika po. So, sabihin nyo na name, course, school, tsaka kung saan kayo. Like, kung saan yung school nyo. So, nickname. Ano yung nickname, course, school, at saan. Okay. Hi, Mika po from PLM. I'm a computer science student. Taga saan? From Cavite. Cavite. Okay, next. Arvin po, from PLM din. Computer science student from Caloocan. Nice, okay. Vincent po from PLM, Computer Science from Ermita. Okay, next. I'm Choji from Bulacan State University, a broadcasting student. Bulacan po. Wow. Lalayo nyo, ah. And then, ito, sino to? I'm Ryan, taga Malasig. Regular employee po. Okay. Yun lang. Sige, okay. So, ginagamit na yung spot.
Ba't dito yung mga sofa? Gusto ko nga idagdag dun. So, nandito yung sofa, pero parang alangan. Sige, okay lang. Go ahead, carry on. Papalipat ko. And then last would be, ito. So, ito yung inuupuan ko the other day. Ito yung continuation, pahawak. So, ito yung continuation ng last na vlog natin. Okay, kaya namin siya linigyan ng wood top. Kasi yung laminate dito, nababakbak yung corner, yung kanto. So, palagi nasisipa, natatama, nag-chip off. Parang ganito. Parang ganyan. So, ngayon, papalitan namin to ulit ng, ikaklad namin to ulit. Ang maganda lang dito sa setup na to, tong kahoy na to, nakapagsingit pa kami ng mga lighting. Ayan o. May LED lighting pa sa ilalim. So, ito yung parang bleacher seating natin. Pero ang ganda, no? Ang ganda ng top, ang angas. Pwede ka na matulog. Sarap ng parang magsya-siesta ka na tulog. Ganda. Ito, kin dry wood to. Pero ang ganda ng finish nyo, nagmumukhang nara. Pwede na nga ito yung top mo dun eh. Hindi na tayo na gano'n. Hindi ko lang alam kung tatagal siya pag nababasa palagi. Pwede na, di ba? Sana hindi na tayo nag-akasya dun sa bar table. Alam mo sir yung pilis talaga ng akasya. Ito para saan to? Palagi ko ito nakikita. Para saan ba yan? Patanggal mo. Hindi ko alam kung para saan. Hello. Ayan, ginagamit na nila. 4 na upuan. So, same. Buhat tayo, ate. Kuya, patulungan naman sila. Up. Nagre-rearrange din tayo ng mga upuan. Yan. Kasi lahat siniksik doon, no? Nung kanina kumain, mas maluwag tignan. Ang medyo... Eto, ililipat na lang to doon later, bawas pa. Masyadong marami to. Dapat 3 lang to. Masyadong marami. Okay. And then ito. Mas maluwag na. Ang itsura natin. Ayun, So, mga bagong seating area. Tapos ito yung bench area. Mas dumami na. Ano kayang capacity mo dito? Maluwag pa naman pag kumakain. Kasi nag-shifting naman, di ba? So, hindi, kailangan pabandamihan pa yung upuan? O okay pa? Okay pa naman sir. Tapos ito pwede pa natin talagyan. Tapos yun, nalagyan din. Kanina ba may kumain na rin dyan? Meron sir. Yun, pwede nagamit kagad lahat. Okay, so that's the vlog. Yun ang update ni Jaisa at ni Mel. Sila yung parang in-house natin na ano ba? Tech, civil tech, engineering, architecture, interior designer, foreman, electrician, tsaka purchasing. But anyway, marami silang ginagawa as a construction staff plus yung overall na maintenance and management tsaka yung basta yun, anything and everything related sa construction para matapos yung project. From designing all the way hanggang sourcing. Hanggang construction hindi naman construction management pero more or less administrative side ng construction management. Ito, konting rearranging ang ginawa. So meron tayong mini sofa. Marami pa tayong sofa parating dito, Jai, di ba? So marami parating pero this is like a sample setup. Ito, finabricate natin to sa Pilipinas gamit yung ating mga fabrication carpentry ng Madrid. Tapos ito yung mga sofa na galing China. So lahat ng upuan galing China, mga tables, mina-manufacture tsaka fina-fabricate natin dito sa Pilipinas. Ito, mga top na to, lahat dito na yan. Lahat ng tables na yan, mga bench seating. Maganda rin to, no? Before, pag nagde-design ako ng ganito sa office, hinihiwalay ko pa to. Pero maganda rin na isang buo, no? Hindi nawawala, hindi na Kasi ano nga ba naman silbi ng lamesa kung wala upuan? Before kasi hiwalay pang seating, tapos natatangay, nahahatak. Pwede rin natin ito gawin sa QC na lang, no? Mas practical. So coming from here, ito na rin yung inspiration sa kabilang kapedad. Yes. Okay. So yun yung update ko sa inyo sa construction update, interior design update. Sa mga gusto magtrabaho, okay mag-intern
dito sa PTEX, kung nasa Cavite area kayo, Pasay area, Parañaque area, pwede rin na Makati, malayo na to sa Quezon City. Open pa kami. In fact, pabukas pa yung kabilang floor doon. So parang ganito yung itsura niya. Pero doon sa kabilang side na yun, ibang floor na, ibang building. Tapos magko-construct tayo ng bridge. Open kami for interns, tech interns, tsaka definitely doon sa Madrid workforce natin. Apply lang kayo. Lang. So, ito yung CR namin dito sa area na to. Actually, may common CR pa doon. Pero gusto ko lang i-share sa inyo na talagang sinadya namin na merong jazz music na nagpe-play sa background. Kasi nga naman, di ba, minsan pag pumupunta ka sa CR, gusto mo lang muna mag-detach, iwalay mo lang muna yung sarili mo sa mundo. And one of the main thing na na-enjoy ko every time na ako personally nasa CR rin, yun yung time talaga na alone time mo siya eh. Parang, kaya nga, ang dami kong kakilala ng mga tao na every time pumunta sila sa CR, for one reason or another, meron silang mga breakthrough ideas. At talagang bagay lang. So I feel it's a very sacred place for me. Yung restroom, kaya linalagyan ng jazz music para lang every time nandyan sila. Talagang nakakapagkaroon sila ng kahit papaanong clarity of thinking do sa mga oras na yun. Anyway, may mga meditation room naman kami ginagawa, pero iba pa rin na meron talagang CR na maganda. Ganyan, no? CR na maganda, tsaka may mga magagandang jazz music na nagpe-play sa background. So tingnan nyo to, may pakita ko sa inyo. Ian Madrid, speed vlogging, the simplest way to create high impact contents. This 2024 volume 1. So para ba yan? May ebook na tayo. So ito plano ko sa ebook ko. So I've been doing speed vlogging for siguro a few months already. From no contents at all, biglang all of a sudden, may mga certain philosophies na ako pina-follow, tsaka techniques para mag-speed vlog. At yung speed vlog na yun, ang ginagamit kong philosophy tsaka mindset ko para mag-vlog everyday. So, since ang dami nagtatanong, tas ang hirap ituro, tas hindi mo na pwede content lahat, gumawa na ako ng ebook. So, eto, sample pa lang to, sample. Start where you are. Start where you are, use what you have, do what you can. So ito, sinishare ko yung mga philosophies, tsaka syempre, ligyan din natin mga infographics para very engaging yung content. So may rational tayo. If you spend too much time thinking about a thing, you'll never get it done. Bruce Lee. Tapos, why speed vlogging? So actually, nasa starting phase pa lang ako ng pag-create ng ebook. Malapit ko na siya matapos. Siguro I'll try to complete it within a week. Tapos I'll create a website na magiging available lang siya doon. So every time na nagkakita ako ng content sa TikTok, I'll create a link on my bio para may access ka doon sa speed vlog. If you want to get the full rational tsaka objectives ng speed vlogging philosophy in terms of content creation, authentic content creation ngayong 2024. At gusto ko lang sabihin sa inyo na sobrang ang dami na kagad na benefits ng speed vlogging sa buhay ko. Even though hindi naman ako na wala naman 100,000 followers. Pero very clear lang yung message ko, very clear yung value, at nagre-reciprocate din yung mga tao around me tungkol dun sa message na sinasabi ko. And kahit papaano, ang laki na kagad ng impact sa buhay ko. So hopefully maituro ko siya, magawa rin ibang tao, at makita nila sa ebook yung full methodology tsaka philosophy ko behind speed vlogging. Ang last na lang na gusto ko sabihin sa inyo, yung ebook, syempre may bayad. Pero, ito yung good news. Ang bayad lang niya ay piso. Piso lang to get the full ebook. Gagawin ko available siya sa website. I'll put a lot of time, effort, investing on it. And then, pwede nyo siya ma-download for 1 peso only. So, yun lang. Abangan. So, hopefully, pag lumabas, supportahan nyo naman. Piso lang naman siya. Abangan. And then, in the future, gawa tayo na speed vlogging community meetup dito muna sa Metro Manila. Or hopefully, sa ibang bansa. Yun lang. Dubai, Singapore, and then US later on. Pero nakakatawa lang, let's do speed vlogging. And asking for your support sa upcoming ebook na ilalunch ko for speed vlogging alone.
Okay, continuation ng vlog. Di ba nag-rearrange ako ng mga upuan kanina? Ngayon naglabasan na sila during break time at tignan natin kung na-distribute natin yung mga tao na maayos nung kinalat natin mga upuan. So, andito sila sa waiting area, Kawai. Tapos dito may mga umupo. Nakatulong yung table? Nakatulong? Okay, so may table na doon. Dito, wala nag-uusap. Table ulit. Type nyo na may table? Yes po. Okay, good. Table. So ngayon, before kinumpress sila doon, ngayon dinistribute natin. Kaya kumalat din yung mga tao. Tapos dito, bench seating. Grabe. Okay lang kayo? So dito, pag tumatambay, saan nyo mas gusto? Dito o doon? O kung saan may bakante? Kung saan po may bakante. Okay, okay. And then, nandito yung mga sofa seating natin, tsaka bleachers. Ano, mas maganda yung upuan? Sige, dadagdagan ko pa yung sandalan para pantay. Okay, pero okay lang kayo? Okay lang po. So ngayon, tingnan natin. Effective ang bleachers. Strip din ng mga tao umakit sa bleachers. Kasi ito naman na sofa seating. Grabe. Ang bibilis nyo, ha? Nakakita lang. Okay, so ito. Mas okay yung setup ngayon dito. Tapos lalagyan ko dito ng Netflix. Okay lang. Anong gusto nyo nagpe-play? Korean novela, Korean, zombie, apocalypse, horror. Tulpo, Netflix nga nasa utak ko, tulpo naman. Anyway, ayan. So doon sila sa sofa seating. Kasi ito mga lamesa. Ito, hindi official tables yung tatanggalin yan. Temporary lang yan. Tapos may high table tayo na seating sa dulo. High table seating, snack bar. Ano mas feel mo? Dito o doon? Upo ka na. Sige na, i-model mo na. Ganyan po dapat dito. Okay. Alam mo ba, yung mga nakaupo dyan, sasabihin ko dun sa mga barista na magsaserve ng alak sa mga tao nakaupo dyan. So ma'am, what can we serve you? Red wine, white wine, champagne. What do you prefer? Ha? Champagne, grabe. Champagne. Tayo mo, champagne. Ayan, so. Pero itong mga tables na to, papalitan pa to ng mga sofa. Saan nyo mas gusto? Sa loob o sa labas? Sige, tapos pupunuin natin to ng mga TV para may Netflix tayo na non-stop Netflix na anong gusto nyo palabas? Romansa kagad? Zombie? Comedy. Okay. Comedy, romance, tsaka horror, sabay-sabay. Okay. And then, ito, more seats. So, mas maluwang na, di ba? Kaysa yung siksikan dati. Tama ba? Yan, mas maluwang na. And yun lang. So, they're just doing a short break here. Kasi go-order sila ng mga Milo milk, coffee milk, latte. Mas okay ba tumambay dito kaysa doon? Yes po. Sige. Ba't wala kayong pa-music? Wala tayong jazz music, vibe music. And then, ito yung coffee list. Coffee bar. Yan nag-play na sila ng jazz music. So, this is the vibe every day. Yan, may coffee vibe na tayo. Ice machine. Kailangan lang na may ice machine. And then, ito na. This is the signage. Mga tao. Grabe, kulang na kulang yung mga upuan. So, magdadagdag pa tayo dahil nagsabay-sabay sila. Ba't parang nag-aaway kayo? May hinahamon kayo? May paturo-turo pa doon? Sino hinahamon nyo? Sino hinahamon? Crush po kasi nito. Ha? Ano na? May crush na. Sino? Ito po. Ano pa, sir? Sir, lapit, sir. 2 years old. Sinong tinuturo? Sinong kaaway? Ito po. Akala ko ikaw may kaaway sa kanila eh. Di ba? Sinong kaaway mo? Wala po. Sino na lang yung mahal mo? Wala rin po. Joke lang. So, anyway. So, dito kayo tumatambay, hindi doon. Dahil ubos na upuan o dito nyo gusto? Dahil may tinuturo-turo kayo. Hindi, ang layo eh. But anyway, siguro magdadagdag kami ng mga small tables dyan, side table.
Para pag inabot yung frappuccino nyo, may patungan, di ba? Maglagay din tayo dito. But anyway, ayun lang. I'll go ahead. Tapos ito, wala, nakatambay na lang to. Hopefully matapos yung barista dyan. Tapos may mga tables pa kami dito. May mga chairs. Dami nila dun. Okay, so mauna na ako. I'll go ahead. Hi. Bye. Bye po. Grabe, dami nyo ah. Yung pababa. So galing sila lahat sa break, kaya yun, papunta na doon. Okay. Time to go home. Okay, so andito na tayo. And pauwi na. Going back sa speed vlogging, sobrang excited ako. Ang dami ko gusto ituro. Kaya marami gusto ituro kasi ang daming naging benefit sa buhay ko ng pag-speed vlog. Alam nyo, when it comes to TikTok, syempre, when you talk to a lot of people, marami naman sa kanila sasabihin na hindi ko ginagawa yan, o kaya pagtatawanan ako, ba't ako nagti-TikTok. Pero ultimately, sa totoo lang, kung naintindihan nila yung mga business strategies na pwede mong gawin, na hindi mo magagawa yung social media strategies pag wala nga social media, di ba? So it's more of being strategic when I apply speed vlog on TikTok. Ibang-iba siya. Ibang-iba siya sa simpleng nag-ano ka lang. Nagpo-post ka lang on Facebook. Kasi when you do speed vlogging on TikTok, you get to tell a story. When you get to tell a story, you have a narrative. Kung meron kang narrative, meron kang sinishape na idea. At kung may sinishape kang idea, you get to have other people buy into that idea. So imagine mo, you get to sell an idea. Pag sa Facebook and you just post like life stories mo lang, nagpunta ka dito, nagpunta ka doon. It's not an idea, it's just you're sharing an experience. Ang pinaka-importante sa social media, you are sharing an idea. Kasi that idea, you need other people to be onboarded with that idea. Whether clients, employees, or future potential business partners. Kaya, ako, ang in-advocate ko when you do social media sa TikTok, you talk. Kasi in talking, you get to share. And when you get to share, you increase your brand equity value on social media. So, ang dami niya sobrang benefits. And hopefully, yun yung isang bagay na ma-pick up nyo sa akin. Magawa natin. Ma-launch yung e-book ko. For 1 peso lang tapos ikaw within the week. Low expectation lang. And yun lang. Makapag-create tayo ng movement dito sa Philippines. So, let's go for it. Let's do it. Let's go. Let's go. Checking out traffic. No, I'm recording a 30-second thing to post on my TikTok. Okay, go ahead. Why? Okay, anyway. I'm with somebody now, so call me before you leave. No, call me again, Goodbye. I'll be meeting somebody from the telco industry, Manny. I'm not sure if you've met Manny Mendoza. Which telco? I can't remember. I didn't know him, Manny. For collection software. No, they do all sorts. Telco, it's just a telco, generic telco, not for a specific industry. He was introduced to me by this lady, Nene, Filipino, who used to work in Thailand for a very long time, like 10-15 years. When she left Thailand 5 years back,
Okay, andito ako ngayon kasama ang mga nagagandahang lalaki ng SP Madrid. Si Jun Garado po. Kaya na Torque. Calixto Mallorca po. Grabe, tingnan nyo naman kung gaano kagagandang lalaki yan, oh. Kaya yung mga misis nila, yung mga misis nila, kabahan na po kayo pag nag-feel to mga to. Oh, ngayon, ba't nahiya kayo, ha? Pero dapat dito sinabi sir. Bakit? Mukhang nagdududa na ba? Hindi naman sir, honest naman sir. Hindi, good boys to mga to. Mga misis, good boys to. Good boys po kami. Calixto Mallorca po. Hello kayo. Hello po sa asawa ko, Iris. Hello po sa tatlong asawa ko. I love you, sabi mo. I love you tatlo. Yung tatlo, I love you. I love you. Relax lang kayo dyan. Mahal kayo lahat. Aba, may lahat pa. Sir, thank you sir. Salamat po. Ingat. Bye. Yes sir, God bless sir. So sila yung field, magfi-field sila. Magdi-deliver sila ng mga sulat. Yun lang, selfie daw kami. Pero ang mas maganda mag-TikTok kami. Okay, quick. Ano bang today's Thursday? Thursday. Ano bang? Wednesday? Thursday. Thursday, no? So, quick meeting with Krizan. Hello! Ikaw na mag-introduce, baka mali pa Gia masabi. Country, I'm the new Gia Country Head of the Philippines. My name is Krizan. Hello! Beautiful office here in SP Madrid. Thank you for having me. Very, very excited to work with you guys. Wow, hindi na ako sasalita. Kompleto na. And ano yung in a nutshell? Ano yung like, what's the plan of Gia for the next, siguro 2, 3, 5 years? Yeah. So basically for Gia, it's all about providing financing fairer and faster. So really looking at MSMEs, SMEs, financial inclusion, credit inclusion, more important for everyone here in the Philippines. Okay, galing. So kung, I don't know kung may nagpa-follow lang, but yung minute ko sa US. Sa LA, tama, yeah. Sa LA pala ako nagpunta. So yung minute ko sa LA, sa US, si Zach Marks, he's the founder of Gia. So andito naman yung counterpart niya, country head in the Philippines, Miss Krizan TY. T. So yun lang, marami pang usapan, very quick lang yung meeting, and then definitely there will be more conversations and discussions with Krizan for the next 10 years. Woohoo! Yeah. Bang! So, ang battle cry ng SP Madrid for 2024, nung huling annual awarding natin is do more, di ba? Do more. So, ito, minimalist design lang. Very basic lang yung font. Tapos, ito yung design sa buong shirt. Tapos, with a hint and accent of the letter M that matches our logo. Patingin naman ang logo, Jonathan, ah. Logo ng M. Yan. So, tignan yung logo. So, zoom in mo. Anyway, ayan, nasa yun yung logo. Sa baba. Baba. May logo yun sa baba. Walang logo. Sige, akit mo na. Balik ka na doon. So, ito yung logo. Tapos, ito, nagtatranslate siya dito. So, gusto ko sana originally, do more lang na, malinis lang. Kasi realize ko, parang nakabitin. Hindi mo makita yung Madrid. So, ito na yung pinaka-minimalist na malinis. Tapos, you can see do more. O, Jonathan, paano naman? Okay, so, itetest natin to. Hindi ko alam kung size ko to. Yan, tignan nyo. Ganda, do more. Okay, so if you fit ko in 3, 2, 1.
Hinihintay ko na mangyari dito sa tinitingnan ko. So, maganda ba? So, i-fit natin 3, 2, 1. Sige. Okay yung palyo. Okay. So, ganda. Ang linis lang. Do more. Minimalist. Tapos wala na nakasulat sa likuran. So, ang plano dito, we would be giving a lot of giveaways of this shirt sa buong Pilipinas kasi we have branches all over the Philippines. And why not, no? Mabigay din tayo sa mga TikTok. Pero totoo ang do more na mantra namin for 2024 kasi simula na sinasabi rin do more, totoo siya eh. We get to talk a lot about it with our clients, with our people. We all talking about doing more. Even though we are really doing more in the past, pero iba lang siya na every time you say it, biglang na aalala mo lang yung sinigaw namin na battle cry na do more nung Okada awarding, annual awarding ng 2024. So anyway, that's it. Yun ang sharing ko. Ganda, di ba? So, paano ba sila makakuha ng t-shirt? Baka part ng mga Gagawa na kami ng mga activities sa TikTok. Participate kayo. At mamimigay kami ng mga t-shirt para sa inyo. Let's go! Let's do more in 2024. Bang! So, mag-usap kami sana ni Jonathan. Ngayon lang nakabalik sa Quezon City office namin. Tapos habang kausap ko si Jonathan, tabi dyan Jonathan. Grabe, may bagong billboard. Grabe, si Boss Ben. Grabe, ilalaban ka, di kay iwan. Bitag, Ben Tulfo. Bagong billboard siya. Napansin ko lang agad na nasindak agad ako. Anyway, so ito ngayon ang magiging background namin. Every time may kausap ako dito, yan ang background namin si Boss Ben. Boss Ben, shoutout lang. Baka naman. Boss Ben, baka lang mapansin mo to. Collab tayo. Speed vlog tayo. Puntahan kita. Tingnan nyo to. Kami may pinakamatibay na lamesa sa buong mundo. So, most of the time, dahil mga modular yung mga tables, mga ganyan, tingnan mo. Yung lamesa, try mo lakaran ng gandun. Tingnan natin kung masisira. Pero pwede ito maob. Anyway, baba ka na. Trivia lang, fun trivia lang. Itong table na to, kami nagfa-fabricate. Kami nagma-manufacture. Sa tagal na namin ginagawa ang mga contact center operations namin. Naging self-reliant na kami in terms of building our own furnitures, mga setup. So ito, vinyl laminate to, itong taas. Tapos ito mga locker niya sa baba. You know, so instead of straight, ini-slant ko para hindi ka na maglalagay ng hinge. Kasi hinge masisira in time. Tapos outlet sa ilalim. Ni outlet na yun, dire-diretso na yun. Umakit na yun dito sa mga electrical tray tsaka mga LAN cable tray. So itong mga table na to, solid to, na mga marine plywood. Vinyl top. So ito, ilalaban ko to. Pwede mo upuan. Hindi lahat ng lamesa ganito ka-solid na usually sa mga contact center offices. Pero ito, dahil kami nagbi-build, solid to lahat. Solid ang top, marine plywood, hindi siya mga MDF, modular density fiber. MDF, modular density fiber ata. Hindi ko na nag-google. And then mga locker design. Dito modular yung buong setup niya. Nahihila yan. Nahihila itong mga to, you know. Nahihila itong buong piece na to. So pag dinideliver to, ina-assemble to sa labas. Kaya siya hiwa-hiwalay. 2 feet by 6 feet. Tapos di-deliver yan dyan. Salpak to, salpak yan. Salpak lahat. Hanggat eventually nakakabuo kami ng mga tables and tables. Sa labas kino-construct. Tapos modular yung design, modular yung construction. Tapos yun, napakadali i-setup, napakadali rin tanggalin. And we can build this kind of table siguro isang buwan kaya na gumawa ng 200. Ganito karami. Kaya whenever we expand, i-order lang yun sa construction site tapos darating dito. At yun, tinesting lang ni Jonathan, ninapakan niya, binugbog niya.
AJ! See? Kita nyo? That's the Talagang 330. So the PO was legit. this is the new one. I think Tuesday. I'm not sure. Tuesday now is here. Oh, kita mo? But I believe it's not yet complete. It's not yet complete. I believe it's not The partnership is legit. We're walking the talk. Now Delivered Thursday, today. it's here. Hi, Sir AJ. So this is the Jabra Vault. We are now selling the Jabra headsets. If you have any orders. Wow! Andun po. Okay. 330 pieces. 330 pieces. Wow, okay. I'm not even sure we have like 300 new agents. So That was Tuesday, now it's Tuesday, sir, right? wow, okay. The partnership is legit. I'm a believer. Okay. Thank you. Wait, so they have to go? So thank you, Miss Margaret. Thank you so much. Thank you, Larson. Ian. Nice to see you again. Caroline. The rest. Saan ka pa rin? Dito na, BGC? Oh. Like Japanese na program, merong Coco, tsaka Coco Ibon, tsaka isa may Japanese, may Tipsy, Asa may mga pwede lang hari? may Philippines. Pag nandito kayo, hindi pa kami ni Papa dito sa small room. Dito, apat yung CR niya. 1, 2, 3, 4. So finally naka-move in na rin yung legal team. Ito yung pumapatok palagi sa TikTok na Mona. Pumapatok palagi ito sa TikTok. Kaya rin sir, nasira na yung aesthetic ng ilaw. Nung lighting? Opo. Nasira yung sa baba? Meron pa kasi sa baba. Opo. Paikot. Nawala. Paikot sa gilid na lang. Alright. Pero tara i-review ko lang yung file. So nag-create kami dito ng parang file storages. So nag-movie na sila. Andito na yung kalat nila. Ito, paper shredder, di ba? Yes, sir. Tapos mga office supplies. Opo. Tapos ito parang working area. Pag may nakuha ka. Photocopy machine. Tapos ito, mga moving na siya. Sige, tingnan mo, tulak mo gano'ng kahirap. Gusto ko lang makita kung... Ito sir yung puno. Try mo tulak. Gano'ng kahirap. Ayan. O, kaya naman eh. Kaya sir, pero mabigat na siya for girl na... Hindi, exactly. Kung paisa-isa lang naman ka kukuha. Opo. Pero yan sir yung bigat. Pero kung maghapon ka kuha ng kuha, mabigat. Pero kung paisa-isa ka lang naman kumuha, pwede na. Ito yung kailan ka ba kukuha? Wala, hindi naman sir. Parang ayan, library may eh. Kahoy kasi. Kahoy na kahoy. May tira pa. Ito po. So ito yung mga active files na tinatrabaho ng mga legal. Tapos gumawa kami ng railing sa baba. Yun na. Tapos marami pa kayong storage. Pero nakatulong. May sorting magle-label pa ba kayo dito? Parang hindi na sir. Kasi yung boxes niya din sakto per letters. Paano nyo maalala kung which is which? Ano na sir? Dito kayo magle-label? O hindi kailangan talaga? Hati-hati siya sir. Opo, hindi kanya-kanya to. Kasi ano na siya, per pack. Tsaka per person. Alam niyo kung alin nyo sa kanya. Ito sir, itong mga to, BPI ito lahat. From these shelves to here. BPI. Okay. Tapos, ito sir, UBP. UBP Auto. Okay. Ito RCBC. Parang library. Parang bumalik tuloy ako sa library ng school nung elementary. Hindi pa naman sir, tapos ayusin yung mga supplies. Kasi, Ito supplies. Ito, dagdagan pa o sisikip na? parang sisikip na siya sir. Hindi, pwede maglagay sa ibabaw. Ito. Parang cabinet sir sa taas na lang. Para yung mga supplies na lang. Ito rin. Tapos sa baba, opo. Okay na to sa baba. Sayang yung space oh. Oo nga. Pero parang painting na lang. Paikot. Ito, gusto mo pa? Ito nga, parang naging file storage na eh. So, punoy na to. Kahit yung half lang sir. Hanggang dito pa sa labas. Para lang stock ng maayos. Ano naman sir, sakto na siya. Yung cabinets niya for supplies. Kaya lang kailangan lang paglalagyan nila. Sige. Okay. Yung sa ilan, tanggal, kabit, ano? Tanggal sir, drawer siya. Tapos? Kasi sir, di naman sangay yun. Wala siyang laman. Diyan sa AJ. Ito, lagyan nyo ito ng magandang top. Pinintura lang.
Tapos, kung libre kayo, lagyan natin ng magandang finish to. It's either, wala ni. Ito na lang pwede mong baguhin. Pangit talagang pahid lang. Okay, istuko na lang to lahat. Istuko na lang. Kahit tamaan pa, istuko nyo lahat. Mas maganda pa finish. Istuko. Tapos ito, istuko finish nyo rin. Tapos bibili na lang ng painting dito. Istuko finish to. Tapos AJ, palitan lahat ng blinds. Ang pangit na. Gawin mong yung, anong tawag doon? Yung Korean blinds? Yung Korean blinds to. Ito, palitan Korean blinds. Tapos ito, solid. Pero sa kabilang side, para nakapag-whiteboard dito si attorney. Yan o, ito solid. Parang yan o, ganyan. Nandito sa kabilang solid mo yan. 1, 2, 3, 4, pati to. Sa kabilang side, so sulat dito sa loob. Tapos isama nyo rin na pwede dito. Ito, lagay nyo rin to dahil puro bodega na. So ito naman sa kabilang side, sa looban. So ang whiteboard nandito sa labas. Itong dalawa. Itong mga lamesa daw, magme-message na lang si Mona ng design. Kasi papalitan to ng pedestal left and right. Tapos puro drawer daw left and right. Yun lang. Yun lang. Okay. So sasabihin ko, nagbago ng battle cry ng SP Madrid. So instead of do more, naging ng be more with, tapos pag ganun, DTI. Pwede ba yun? Okay, nakakatuwa lang, sobrang productive ng meeting namin ngayon. We are synergizing with our client. And ang overall takeaway ng meeting na to ay not only to do more, but be more with DTI! Let's go! Ito pa. Do more and be more with DTI! And let's go! Ito ulit. Do more and be more with DTI! Let's go! Thank you. Ma'am, thank you. Thank you. Ma'am, lalagay ko to sa TikTok, ha? Tapos na yung meeting. Hindi, may kagad pa si Jonathan. Patapos na rin. WRP. Okay, so I have to run to another meeting. Hindi ka na Sige, dito ka na. Meeting pala ka. Sige. Andito ako sa Libiste Street. Naglalakad ako papunta dun sa Cartel. Pinaka-favorite ko na coffee shop hangout. Lalo na pag may mga business meetings, dun ko siya palagi ginagawa sa Cartel. Kasi maganda yung vibe. Imi-meet ko ngayon sila Gopal. So they're parang Parang sila yung service provider para makapag-accredit kami for PCI DSS. And sobrang necessary ang PCI DSS para sa business for this year or maybe next year. Kasi we are gearing up to be one of the strongest provider na sobrang strong din ng compliance and security. And the only way to achieve that, kailangan talaga standardize din yung mga governing bodies na mag-accredit sa'yo on the payment card, kung ano man yung... Okay, so alam niyo yung sinasabi nila na the enemy of great is good. The enemy of good is great. The enemy of great is good. Kasi usually ang tendency ng mga tao when they're thinking of TikTok tsaka speed vlogging, gusto ko lang sabihin sa inyo kasi sobrang dami na yung benefits na nabigay sa akin ng TikTok. Even though na hindi naman ganun karaming followers ko, dinodocument ko lang naman yung life journey ko, pero kahit paano yung mga iilang tao na importante sa akin, nakikita nila ako. Kasi ultimately when you want to provide a lot of hindi sa a lot so usually in life lahat naman tayo gusto maging successful in our endeavors, and most of the time, like whatever consumes most of our waking time, syempre part of it would be trying to be more productive in life, diba? Trying to be more productive in life sa trabaho, sa negosyo. It takes a lot of time sa araw at oras natin na magtrabaho tayo. And alam niyo, pwede naman hindi mag-TikTok, diba? Ang dami nang hindi nagti-TikTok, pero question ko, ano naman yung mga rason na bakit hindi naman gawin din natin? And gusto ko lang sabihin sa inyo, dinagdag ko lang naman yung pagti-TikTok sa buhay ko
At hindi naman na-disrupt yung buhay ko. Kasi ginagawa ko lang naman. For example ngayon, naglalakad ako, papunta ako doon. Hindi ako inisorbo ng TikTok. Kinikwento ko lang yung laman ng utak ko sa video, tapos i-upload ko na kagad sa TikTok. And yung simpleng action na yun, na-create ng sobrang daming value sa buhay ko at sa ibang tao. And not necessarily iniisip ko na kailangan ba sobrang daming tao. Hindi rin eh. That's why hindi rin nakatingin sa sobrang daming followers. Bonus na lang kung may followers. Pero ultimately, yung mga taong importante sa buhay ko, mga taong gusto ko rin maka-transaction sa negosyo, kahit pa paano one way or another, they find me on TikTok. And that's already good enough. Kasi minsan yung mga magagandang transaction sa negosyo, hindi mo kailangan ng daan-daan o libo-libo eh. Minsan mga iilang institusyon lang to, iilang tao lang ang kailangan mo makakonect. And more than enough na yun for the rest of my life, for my entire lifetime, yung ganong klaseng negosyo. Pero ultimately, hindi nagtatapos doon ng TikTok. Pwede pag gumawa ng sobrang daming bagay na connection sa TikTok. And it's just a starting point. So hindi ko hinto, malamang, nag-increase din yung connections. And kahit pa paano, natutuwa yung mga tao sa nakikita nila sa TikTok na, kunwari, naging part sila meeting ko, ko-cover ko yun. So they become part of my adventure in life just sa TikTok na yun. So ang dami niyang benefits. And gusto ko encourage lahat na sana, di ba, when you message someone on TikTok, mas may personal profile kayo, nagsasalita kayo, nakikita yung trabaho nyo, buhay nyo, rather than talagang walang laman. Kasi it would really help your life, your career, and your business. Yun lang. Dito na ako. So, very interesting conversation with Sir Gopal and Etika. Hi. So, they're our... so we're having this conversation on anything and everything under the financial landscape in the Philippines, life in Dubai, life in the Philippines, life in India, and also like all the possibilities of having more compliances on the cybersecurity side, PCI DSS. Am I missing anything? And your setup in India if possible. And yeah, possible setup in India. So like it's very nice catching up with them. And kind of like no expectations at the very start of this meeting, and you know, like it's very surprising just to start with something random, then hopefully at the end of it, not necessarily about everything about business, but just like having so many conversations and adding value and knowledge. And I hope my stories about the landscape in the Philippines kind of help you a bit. It's very interesting. We really enjoy interacting. Interested with another vertical, Gopal? Maybe in the airline industry. But anyway, it has been fun, and just want to say thank you. They need to run. They're flying to India by tonight, so they need to go. But anyway, thank you for visiting me. Yeah, and thank you for messaging me and then seeing me. Same here, my pleasure. Well, okay, so we're going. Thank you. Thank you. Hopefully we see each other again. Absolutely. And then if you have like events, it's open for random strangers. Feel free to invite us. Absolutely. Absolutely, we definitely. Thank you. And it was a great pleasure meeting you again. Thank you. Bye. Okay, so natapos na yung meeting ko sa CISA. They're on the compliance side of PCI DSS, GPDR, different cybersecurity compliances required, lalo na pag nasa payment, banking, financial industry ka sa Philippines. Gopal is based in Dubai. Etika is the country head, siguro coming from India, nandito sila. And yun lang, nakakatuwa when you do a lot of businesses with other nationalities kasi yung infusion of knowledge. Ang pinaka-importante yung worldview. Worldview is very important. When I say worldview, syempre ako, very limited lang yung worldview ko kasi kung saan ako pinanganak, kung saan ako nakakarating, yun lang yung pananaw ko sa mundo. And whenever you get to meet other people coming from another part of the world, syempre they also have their own point of view. So I call that worldview. So yung worldview niya, syempre when you sit down, not everything is about businesses. As much as possible, I try to pick up a lot of ideas, thoughts, opinions sila on the business landscape, financial landscape, macroeconomic landscape, and not only coming from their country, pero kung saan din sila nagta-travel, kasi if they're servicing different countries in the APAC region, siguro dun din, sa MENAT region, Middle East,
North Africa and Turkey. Syempre, when they go around that area, this continent, that continent, syempre, marami silang nagiging experiences. So when you sit down with them, you share different thoughts and experiences with each other. So yun yung malaking bagay sa akin, yung worldview perspective na mga business conversations na to. And yun lang, gusto ko lang i-share sa inyo yun kasi malaking bagay sa akin yun. It's one of the main things that helped me mature and grow in the industry where I am right now, na lalo na hyper and ultra competitive industry to. Yun lang, that's it. Lakad na ako pabalik. Balik na sa office kung saan nakapark. 0.5. Guys, partida sa elevator pa lang sasakayan. Ganyan siya ka-prepared. May ano pa yan. May GoPro pa sa ulo at saka ribbon. So, ano name mo? Rihanna po. Ganun ba kadelikado yung elevator natin? Opo, para safe po tayo always. Para kung sakaling paano ito mga kasama mo hindi safe sa elevator? Ayan. Kaya bilisan mo. Baka maumpog ka, Sige, safe ride ha. Bye. Nalagay ko kayo sa TikTok ha. Bye, sir. Friday evening at ito ang mga ka-gimmick ko, ka-party ko. Mommy, Papa, Nicole. So ito ang Friday gimmick. Kape-kape na lang. Si Carlo. Lima kami na magkakape sa Starbucks. 1, 2, 3, 4, 5. Isang in-order na kape. Nagpapatayan. Tapos dalawang disposable cup. Tapos isang cinnamon Danish na alam na this. Hahatiin din sa 5. So ganun po ang galawan natin. Paano tayo asenso nito yung style natin hindi pang aasenso. Ano masasabi mo? Seda na siya. Hindi po ba yung... Tingnan nyo to, bago biling MagSafe accessories para sa MacBook. Tingnan nyo to, bagong biling MagSafe accessory para sa MacBook. So ito siya, kinabit ko. Open natin. Flap siya na pwede mabuksan ganyan. Tapos ito yung, dapat may MagSafe yung case mo. Sabit mo rin lang siya ganyan. Diba? Tapos kung landscape naman, pero nanonood ka ng YouTube, pwede mo siyang setup na ganyan. Ano yun? Hindi pa niya mahanap. Yun, sorry. Over enough. So, ganyan siya. Dapat ata mas maliit yung phone ko. So, ganyan siya. Pro Max to Kasi ito, pwede rin ganyan. Diba? Pwede yung pagilid. So, pwede siyang pangsagot ng mga messages, chat, pag ganyan. Tapos pag trip mo mag-YouTube sa tabi, ganyan itsura niya. Okay, may meeting na ako.